Sabi nga nila, ang tadhana ay may sariling paraan. Maaaring hindi mo agad makita ang dahilan sa ngayon, pero balang araw, mauunawaan mong lahat ng sakit, saya, at paghihintay ay may inuukit na mas magandang kwento para sa'yo. Matagal ako naligo sa banyo. Hindi ko kasi alam ang mga binabalak ni Akiro eh. Baka kasi mamaya alam nyo na. Ako pala yung dinner. Pero kahit noon pa man, matagal talaga akong maligo. Halos 1 oras. Ganun katagal. Kaya ito nung matapos ako, paglabas ko sa banyo, nagulat ako sa nakita ko. Mula sa maliit na kusina, madilim ang buong paligid at ang nagsisilbing liwanag ay ang 2 kandila na nakatirik sa lamesa. At may mga pagkain akong nakita. Hindi pang mayaman pero halatang pinaghandaan. May itlog na nilaga, may pansit canton, tapos may hotdog. At higit sa lahat, may coke pa. Akiro, ano to? Dinner natin, Gab. Kasi gusto ko memorable. Gusto ko masaya lang tayo. Hala, nag-effort ka pa talaga. At may pakandila ka pa ha. Pero alam mo, nagustuhan ko to. Napaka-romantic, Akiro. Salamat ha. Gab, basta para sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Halika nga, Akiro. Yakapin mo ako. Mamaya na, Gab. At saka, kumain na muna tayo. Tapos, pagkakain natin maliligo na ako. At dapat, ready ka na. Ready sana, Akiro. Basta, Gab. Tara na. Kain na tayo. Wiga na, Akiro. Kaya ito, pagkaupo ko sa pagkainan namin dito sa may apartment ko, masaya lang talaga kami sa simpleng hapunan na to. Iba pa din talaga kapag kasama mo yung mahal mo. Yung mga simpleng bagay, nagiging tila ba walang katumbas sa halaga. Kagaya ng sandaling to, masaya lang kami sa simpleng hapunan kasi magkasama kami ni Akiro. Matapos makapaghapunan, ako na naglinis sa kusina. Si Akiro naman, naligo na para daw mabango na din. Matapos kong malinis ang kusina, nahiga na muna ako sa silid ko habang hinihintay ko si Akiro. At aba, nagulat ako nang pumasok siya sa silid namin. Gagi. Parang natatawa ako pero pinipigilan ko lang. Kasi naman si Akiro naka-boxer short lang tapos may malaking red na ribbon sa leeg. Gagi talaga. Akiro, anong nangyari sa iyo? Gab, ayaw mo bang magbukas ng regalo? Oh, regalo ka pala ngayon, Akiro. Teka, huwag kang gagalaw at bubuksan na kita.
Nilapitan ko siya at binuhat ko sa foam dito sa sahig. At hinihiga ko siya ng maayos at aba. Ang pilyo ng ngiti. Alam mo yung ngiti na nakakagat sa daliri? Papatayin ko lang ang ilaw, Akiro. Wag na, Gab. Gusto kong makita yung malinaw. Ang lahat. At mula sa maliwanag na silid, nagsimula sa ngiti ang lahat. Sumunod ang halik. Tapos ayun, nag-dinner na ulit si Akiro. Alam niyo na yun. Di na kayo bata. At ako naman, kumain ng papaitan. Malinaw ang nakikita ko. Masaya si Akiro sa nangyayari. At kahit pinipigilan niya ako, wala siyang nagawa. Bawat butil ng pawis, nahuhulog kasabay ng pag-indayog. At mula sa katahimikan ng gabi, tanging malakas na paghinga ang maririnig mo sa aming dalawa. Alam mo yung kanta na may lyrics na tumagilid, tumihaya, lumuhod at dumapa. Lahat yan ginawa ni Akiro. Kaya ang naging wakas, eto, pagod talaga. Akiro, okay ka lang ba? Oo naman, okay lang. At saka masaya ako sa nangyari. Akiro, halatang masaya ka talaga. Nakangiti ka pa nga habang nakasakay sa tsubibo. Syempre Gab, aalis ka na bukas kaya dapat ibigay ko na ang lahat. Kasi sabi ni Lolo, kapag ibinigay mo ang lahat, hindi ka naiiwan, lalo na kung sa kanya mo lang inilaan ang lahat. Akiro, basta bukas, pag alis ko, huwag kang malulungkot. Babalik ako agad, promise. At pagbalik ko, may dala na akong teddy bear para sa'yo. Oo naman Gab, hintayin ko yung pagbabalik mo ha. At hindi ako malulungkot. Ayan, ganyan dapat Akiro. At kapag nakabalik na ako, wala nang makakapaghiwalay pa sa atin. Ikaw at ako lang sa habang panahon hanggang wakas. Kagaya ng lolo at lola mo. Sa sandaling to, niyakap na ako ni Akiro ng mahigpit at ipinikit na niya ang kanyang mga mata. At ako naman, eto, may takot akong nadarama sa puso ko. Ayokong mawala si Akiro. Subalit paano kung ako ang mawala? Mahal, ano ba yan tinitingnan mo? Libro ba yan? Oo, mahal. Nagtataka nga ako kung bakit andito ito sa silid ni Akiro. Natatandaan mo ba ito, mahal? Oo naman, mahal. Natatandaan kong libro na yan. Itago mo na yan dahil may sumpa sa libro na yan. Tama ka, mahal. Pero bakit andito ang libro na to? Mahal, itago mo na yan. At di na dapat makita pa yan ni Akiro. Dahil kung magkakamali siya ng desisyon, ayoko matulad siya nang nangyari sa nakaraan. Sa isang pilit na pagmamahal na ang kapalit ay sumpa ng kamatayan.